bilang pagtuligsa pa rin sa naging papel ni Pangulong Marcos sa pag-aresto ng Interpol at ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinubukan ng Duterte Youth Party List na panagutin si PBBM para rito. Ang nakita nilang paraan, paghahain ng impeachment complaint laban kay Marcos na hindi naman tuluyang naisampa sa Kongreso. Narito ang detalye. Ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan pong magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga dayuhan. Ito ang naging anunsyo ni Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema sa isang video makaraang magtungo sa House of Representatives Huwebes ng hapon upang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama niya ang kanyang asawa ng personal na dalhin ang formal na reklamo ng impeachment laban kay PBBM kaugnay ng umano'y naging pagpayag nito na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga dayuhan at sa ICC. Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa or else pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede. Ngunit sa kabila nito, nabigo ang partido na formal na maihain ng reklamo dahil wala umano ang Office of the Secretary General na siyang dapat natatanggap ng reklamo. Receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Batay sa isang post sa opisina ng OSG, walang operasyon ng opisina nito dahil ito ay nasa strategic planning mula May 6 to 8 na araw kung kailan nagtungo sina Cardema para sa reklamo. Dahil nabigong maisumite ang naturang impeachment complaint, nakatakdaan niya silang bumalik sa susunod na linggo para muli itong ihain. Bilang reaksyon naman sa naging hakbang na ito ng Duterte Youth Party List, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin kaagad na magiging aksyon ng Kamara patungkol sa planong impeachment lalo pa at nakabreak ang Kongreso. Sa kabilang banda, kinilala naman ng Malacanang ang karapatan ng nasabing partido na magsumite ng reklamo laban sa Pangulo. Sa kabila nito, naniniwala si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro na walang basihan ng reklamo. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.